Ito ang tatlong bagay na mabibigat na rason kung bakit pipiliin mo ang Romania kaysa dito sa Turkey. Hi again folks, this is Lani, ang inyong nani dito sa Turkey. So last week ay gumawa tayo ng reviews about Turkey and Romania. Pinag-compare natin yung gasto, yung sahod at saka yung proseso sa pag-a-apply sa bansang ito. At may mga napareact na nagtatrabaho sa Romania at may nanghingi pa ng part 2. At ipinangako ko po na gagawa po tayo ulit ng video. Dahil lahat ng pinopost natin sa isang week, ginagawa po natin yan sa tuwing linggo dahil ito nga ang day off natin. So lahat-lahat ng videos na kung napapansin nyo, talagang iisa lang yung damit ko kasi minsan tinatamad na akong magpalit. So ito na yung ano yun, sa lahat ng mga videos, ito na lang yung suot-suot ko. Pasensya na po. So sa mga naguguluhan kung aling bansa ka mag-a-apply, Turkey ba or Romania, please watch this and please patapusin mo ang video ito, makakatulong sa pagdidesisyon mo. Alright, umpisahan na natin para hindi tayo matagalan. So nanood ako ng mga reviews ng mga naglo-vlog or mga content creator na nagtatrabaho sa Romania. At ito ang tatlong bagay or tatlong rason na nakita kong dapat sa Romania ka mag-apply kaysa dito sa Turkey. Okay, unahin natin yung rules and regulation kung finish contract ka. Kung finish contract ka sa Romania, may 90 days kang mag-stay sa bansang ito. Sa mga nasa Romania po, correct me po if I'm wrong. You can comment it below or i-message nyo po ako. Open po ako sa correction. Okay? So, itatype nyo lang po sa baba kung may correction, may addition po kayo. Feel free po na mag-comment sa baba. Alright. Okay. Kung finish contract ka, may 90 days kang mag-stay sa Romania. Wow. Napa-wow ako dyan. Dito sa Turkey, pag finish contract ka, wala yan. So, ito. Kapag gusto mo pang magtrabaho sa Romania, pwede kang maghanap ng panibagong amo na may mataas na offer. At yung 60 days ay gagamitin mo sa paghahanap ng amo. Yung remaining 1 month, dahil 90 days nga yung pag-stay mo pa doon, ay ito yung gagamitin mo to process the paper. Di ba? Ang ganda, ang cool ng batas nila. Dito sa Turkey, wala yan. Sa Turkey, kapag kahit finish contract ka, nasabi ko na to, kahit finish contract ka, kung ayaw kang i-release or ayaw kang bigyan ng release paper or ayaw i-transfer yung work permit mo sa ibang amo, wala kang magagawa. Mahirap. Ewan ko kung anong gagawin ng mga agency dito. Wala pa akong nakita kasing agency dito. Wala pa tayong nakausap na agency. So, try nating mag-research at mag-reach out sa mga agencies dito. Pag-aralan natin yung rules and regulation nila. Pero dito sa Romania talagang napawaw ako. Ito ang unang rason kung bakit mo pipiliin ang Romania. Kapag finish contract ka, ang ganda ng rules nila, ang ganda ng batas nila. Makakahanap ka ng mas mataas na offer. Kahit sinabi natin na mas mataas ang Turkey sa minimum wage nila, pero kapag nag-finish contract ka sa Romania, mas makakahanap ka ng mas mataas kaysa sa sahod mo. At malay mo, may makakahanap ka ng mas mataas pa kaysa dito sa Turkey. Number 2, ang pangalawang mabigat na rason kung bakit mag-Romania ka. Number 2, termination of contract. Sa Romania, kapag ang amo mo ayaw kanya at isinauli ka sa agency, wala silang karapatan para pauwiin ka. Pwede kang maghanap ng panibagong amo kapag isinauli ka ng amo mo. What if ikaw ang nag-terminate ng contract mo? Kailangan mo lang gawin ang legal or yung kailangan mong sundin yung batas nila. Magpasa ka ng resignation letter or termination letter, papirmahan mo sa amo mo. After 3 weeks, pwede ka nang umalis, meron o wala silang helper. Pwede kang umalis sa bahay nila at maghanap ng amo. 'Di ba? Wow! 'Di ba ang laking wow? Hindi mo 'yan mahanapan dito sa Turkey. Wala yan. Wala yan. Ang mga agency dito nakikita ko, wala silang power over your employer. So ito yung gusto kong ilaban sana. Ito yung gusto kong iparating sana sa TMW. Kasi kahit sabihin natin may attorney tayo dito o magagasto ka pa. So kapag ako sa'yo, mag-Romania ka kahit mas mababa yung minimum wage niya. At ito ang last, kasi naka 5 minutes na tayo. Last but not the least. Okay, ito yung pinakagusto ko. Kapag naka-finish contract ka na or kapag nandun ka na, may nakita ako na isang vlog na sabi niya kapag balak mo gagawin mo lang stepping stone na pupunta sa Europe yung bansang Romania at hindi tatapusin yung kontrata mo, hindi siya advisable. Masisira yung imahe ng mga andon. Mas magandang patapusin mo yung kontrata mo. Tapos ito, kasi alam natin na ang bansang Romania ay nasa kabilang sa European countries. Meron silang Schengen visa na tinatawag. Kapag meron ka nito, free ka na pumunta sa iba't ibang sakop ng European countries. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Turkey po ay hindi nakasali sa European countries. Ang sabi nga ng amo ko, gusto naming makianib sa European pero ayaw nila sa amin dahil tingin nila sa amin ay iba.
Dahil nga sila ay isang Islam country. So, ewan ko, ganon. Basta nagkwentuhan kami ni Amo, nasabi niya yon. Alright, so, ang bansang Turkey ay hindi siya kasali sa Schengen visa. Kapag meron ka nito, kapag nasa Romania ka, at matapos mo yung kontrata mo, pwede kang pumunta sa ibang part, sa France, sa Spain, pwede kang pumunta doon para maghanap ng panibagong trabaho. Iyon yung pinakagusto ko na wala dito sa Turkey. So, mas maraming opportunity, mas maraming trabaho na naghihintay sa'yo kapag nasa Romania ka. Basta't alam mo ang ginagawa mo at basta alam mo yung proseso, ang proseso sa pag-apila or proseso para gawin ang mga ito. Lagi mong pipiliin na gawing tama ang mga hakbang mo or nasa batas ka lagi para hindi tayo para hindi tayo maging TNT or tago ng tago. Okay, ang haba na ng videos natin. Thank you for watching, folks. I hope na may umabot dito. Kapag umabot ka dito sa end na ito, pa-comment naman sa baba. And salamat for watching and please follow for more. God bless us all.